Hindi siya namatay na may huling habilin. Hindi rin siya namatay na hawak ang kamay ng kanyang pamilya sa isang malamig na silid ng ospital. Walang unti-unting paghina ng tibok ng puso o mahahabang usapan tungkol sa pamilya at pangarap. Sa halip, isang ordinaryong Martes ng umaga. Iyong klaseng umaga na amoy bagong kape at nilabhang damit. Habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin, ay bigla na lamang siyang nakadama ng panghihina. Unti-unti siyang napayok-yok sa lababo hanggang sa nagdilim na ang kanyang mundo. Si Ryan ay isang simpleng lalaki. Hindi mayaman, hindi sikat. Ang kanyang kayamanan ay ang kanyang pamilya. Sa loob ng 17 taon mula nang ipinanganak ang kanyang panganay na si Liam at 10 taon mula nang dumating ang bunsong si Arthur, ang kanyang buhay ay umikot sa 3 bagay lamang. Ang kanyang trabaho bilang associate professor sa isang matandang universidad sa syudad. Ang kanyang asawang si Martha na kagaya niya ay isa ring guro, ngunit sa isang pampublikong elementarya na halos kalapit lang din ng kanyang pinapasukan, at ang kanyang 2 anak na siyang dahilan kung bakit niya kinakaya ang lahat. Nang bumigay ang kanyang puso, hindi ito bumigay dahil sa sakit. Bumigay ito dahil sa labis na pagmamahal, kung iyon man ay posible. Sinabi ng doktor na ito ay isang biglaang atake sa puso. Isang tahimik na mamamatay na walang babala. Ngunit alam ni Ryan sa huling sandali ng kanyang kamalayan na ang kanyang puso ay sumuko, hindi dahil ito ay mahina, kung hindi dahil ito ay punong-punong na. Napakarami niyang minahal sa napakaikling panahon. Hindi na kinaya ng kanyang dibdib ang lahat ng iyon. Natagpuan siya ni Martha makalipas ang 15 minuto. Ang kanyang katawan ay nakahandusay na sa sahig ng banyo. Ang isang kamay ay nakapatong sa lababo. Ang kabilang kamay ay nakakapit pa rin sa kurbatang asul. Ang kurbatang natanggap niya noong Pasko mula kay Liam. Hindi siya nakatali ng maayos. Ang kurbata ay nakabitin sa kanyang leeg na parang isang panalangin hindi natapos. Ang sigaw ni Martha ay hindi tipikal na sigaw. Ito ay isang tunog na hindi pa nagagawa ng kanyang lalamunan kailanman. Isang panaghoy na nanggaling sa kailaliman ng kanyang pino ngunit matatag na pagkatao. Narinig iyon ng mga kapitbahay. Narinig iyon ng langit. Sawari ni Ryan, bagamat sa oras na iyon ay wala na siya sa kanyang katawan. Si Ryan ay nakatayo sa tabi ng pinto. Hindi niya namalayan kung paano siyang napunta roon. Isang sandali ay nasa loob siya ng kanyang katawan. Nararamdaman niya ang paninikip, ang pag-ikot ng silid, ang malamig na sahig. Sa susunod na sandali ay nasa labas na siya. Nakatingin sa kanyang sariling katawan, sa kanyang asawa na nakaluhod sa kanyang tabi, sa kanyang kurbatang asul na parang bandilang nakababa. Sinubukan niyang hawakan si Martha. Ang kanyang kamay ay dumaan sa balikat nito na parang usok. Sinubukan niyang sabihin ang kanyang pangalan, ngunit walang lumabas na tunog. Sinubukan niya rin niyang umiyak, pero walang luha. Ngunit may isang bagay na dumaloy mula sa kanya. Isang bagay na hindi nakikita, hindi naririnig, ngunit ramdam na ramdam niya. Sakit. Hindi ang sakit ng katawan. Ang sakit ng isang kaluluwang napipilitang humiwalay habang hindi pa tapos ang kanyang pagmamahal. Ang lamay ay ginanap sa isang funeral parlor na malapit sa kanilang bahay. Dumating ang mga kamag-anak, kapitbahay, katrabaho at mga estudyante. May mga dala silang bulaklak, kandila at mga kwentong hindi na maririnig ni Ryan ng personal. Ngunit ang lalaki ay naroon. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong, nakatingin sa sarili niyang mukha.
payapa, wala ng pagod, wala ng problema. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Sa buong buhay niya, hindi siya naging payapa. Laging may iniisip, laging may problema. At ngayon, sa unang pagkakataon, ang kanyang katawan ay nagpapahinga. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi. Si Martha ay nakaupo sa harap ng kabaong. Hindi umiiyak. May mga oras na gusto niyang umiyak, ngunit wala nang lumalabas na luha. Ang kanyang mga mata ay tuyo at namumula. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan na walang galaw. Paminsan-minsan may lalapit sa kanya para mag-alay ng pakikiramay at siya ay tumatayo. Hindi dahil naiintindihan niya ang sinasabi nila, kung hindi dahil iyon ang tamang gawin. Si Liam, 17 taong gulang, ay nakatayo sa isang sulok. Hindi siya lumalapit sa kabaong o maski sa kanyang ina. Nakasuot siya ng itim na polo na medyo maluwag sa kanyang balikat. Ang parehong polo na isinuot niya noong kanyang graduation sa junior high, kung saan si Ryan ay nakaupo sa unahan, pumapalakpak ng pinakamalakas sa buong auditorium. Ngayon, ang mga kamay ni Liam ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang batik sa dingding. Hindi siya umiiyak, hindi rin nagsasalita, hindi kumakain o maski umiinom. Siya ay tila naging estatwa na, dulot ng labis na paghihinagpis. Si Arthur, 10 taong gulang, ay hindi nakatayo. Siya ay nakaluhod sa harap ng isang maliit na mesa sa loob ng kapilya, kung saan may nakalatag na mga lumang dyaryo. Hindi niya maintindihan ang konsepto ng kamatayan. Para sa kanya, ang tatay ay nagbakasyon lamang sa isang malayong lugar na 8 sakay ng jeep. Kaya sa halip na umiyak, siya ay nagtutupi ng eroplanong papel. Isang eroplano pagkatapos ng isa pa. Sa pakpak ng bawat eroplano, may isinusulat siya. Para kay tatay, lumipad ka pabalik. Hindi niya alam na ang tatay ay hindi na makababalik. Hindi niya alam na ang eroplanong iyon ay hindi na kailanman lalapag sa palad ng kanyang ama. Si Ryan ay naglalakad sa pagitan nila. Dinaanan niya si Martha. Dinig niya ang tibok ng puso nito. Mabagal, malalim, tulad ng tambol ng isang prosesyon ng patay. Dinaanan niya si Liam. Naramdaman niya ang init ng galit na nagsisimula ng pumalit sa sakit. Dinaanan niya si Arthur. Nakita niya ang maliit na kamay na maingat na pumipitik sa gilid ng papel. At sa unang pagkakataon mula nang siya ay mamatay, ninais niyang magkaroon muli ng katawan, kahit 1 segundo lamang, upang yakapin ang batang iyon ng mahigpit na hindi na siya makahinga. Ngunit wala siyang katawan, wala siyang boses, wala siyang anumang bagay maliban sa kanyang pagmamahal na ngayon ay walang mapuntahan. Umulan sa araw ng kanyang libing. Hindi malakas. Isang ambon na tila ba ang kalangitan ay nahihiyang umiyak. Ang mga nagdadala ng kanyang kabaong ay ang mga kamag-anak at ilang kaibigan. Ang kanilang mga mukha ay hindi nakikita sa ilalim ng itim na payong. Ngunit ang kanilang mga kamay ay nanginginig habang buhat nila ang kahoy na kabaong. Si Martha ay sumunod sa likuran. Payong na itim, damit na itim, kaluluwa na itim din ang kulay. Hindi siya sumabay sa pag-awit ng mga pagdarasal. Hindi siya lumuhod ng ibaba ang kabaong. Tumayo lamang siya roon, nababasa ng ambon. Pinapanood ang huling bahagi ng kanyang asawa na unti-unting natatakpan ng lupa. Si Liam ay hindi pumunta sa sementeryo.
Nanatili siya sa bahay. Binuksan niya ang kwarto ng kanyang ama. Umupo sa higaan. Tinignan niya ang mga gamit na hindi na gagamitin. Hindi siya umiyak at hindi rin nagalit. Wala siyang naramdaman. At iyon ang pinakamalaking takot niya. Hindi ang sakit, kung hindi ang kawalan ng sakit. Para bang ang kanyang puso ay nabutas ng husto na hindi na ito makaramdam ng kahit na ano pa. Si Arthur ay kasama sa sementeryo. Hindi niya naintindihan kung bakit inililibing ang tatay kung may eroplano naman siyang ginawa. Bago ihulog ang unang lupa sa kabaong, inilapag niya ang isa sa kanyang mga eroplanong papel sa ibabaw noon. Isinulat niya sa pagkakataong iyon, "Para sa paglalakbay, tatay." Inakala niya na ang kanyang tatay ay pupunta sa langit na sakay ng eroplano. Hindi niya alam na ang langit ay walang runway. Nang gabing iyon, umuwi ang pamilya sa bahay na mas tahimik na dati-rati ay puno ng ingay at ng saya. Pero ngayon ay may hindi maitagong katahimikan, dala ng lungkot at pangungulila. Ang hapag ay may 3 upuan na nung isang linggo ay 4 pa. Hindi inalis ni Martha ang upuan ng kabiyak kahit hindi rin naman nila ito ginamit. Iniwan niya itong walang laman. Tila isang multo ng espasyo. Isang paalala na may nawala. Si Arthur ay natulog ng may eroplano sa ilalim ng kanyang unan. Si Liam ay hindi nakatulog. Umupo siya sa balkonahe, tumingin sa kalangitan. At sa unang pagkakataon sa kanyang 17 taong buhay, niyugyug niya ang kanyang kamao sa Diyos. Walang boses, maski sigaw. Isang galaw lamang na isang kamaong nakataas, nanginginig. Pagkatapos ay bumagsak sa kanyang kandungan. Si Martha ay hindi pumunta sa kwarto nila ni Ryan. Pumunta siya sa kusina. Naghugas siya ng pinggan, nag-ayos siya ng mga baso, naglinis ng mga dapat linisin. Ginawa niya ang mga bagay na karaniwan niyang ginagawa. Ito ang paraan niya upang malibang sapagkat hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. At habang pinupunasan niya ang mesa, napatingin siya sa walang laman na upuan. At doon, sa katahimikan ng hating gabi, tumulo ang kanyang unang luha mula nang mamatay si Ryan. Si Ryan ay nakatayo sa pintuan. Nakita niya ang eksenang iyon. Naramdaman niya ang bigat nito. Ang bigat ng isang pagmamahal na hindi alam kung saan pupunta. At sa gabing iyon, napagtanto ng lalaki na hindi siya makatatagal ng ganito. Sapagkat ang isang katotohanan ay unti-unting pumapasok sa kanyang kaluluwa. Hindi siya tinatanggap ng kanyang pamilya bilang patay. At hanggat hindi nila siya tinatanggap, hindi sila makauusad. At hanggat hindi sila nakauusad, hindi siya makaaakyat. Si Ryan ay gumala sa mga lansangan. Wala siyang mapuntahan. Hindi siya pwedeng pumunta sa langit dahil hindi pa siya handa. Hindi naman niya magawang pumirmi sa kanilang bahay sapagkat nasasaktan siya. Kaya siya ay lumakad o sa halip lumutang sa mga lansangan na dati niyang binabaybay noong siya ay nabubuhay. Napadaan siya sa karinderya na madalas niyang kainan ng tanghalian noon. Nakita niya ang kanyang mga dating katrabaho. Narinig niya na nagkukwentuhan sila tungkol sa kanya. May isang nagsabing, "Sayang si Ryan, mabait yun." May isang nagsabing, naiwan niya ang kanyang pamilya sa ere. Lingid sa kanilang kaalaman ay nakatayo si Ryan sa kanilang tabi. Nakikinig pero walang magawa. Napadaan din siya sa eskwelahan nila Arthur. Nakita niya ang kanyang anak na mag-isa sa isang sulok ng playground. Hindi nakikipaglaro o kumakain. Nakatitig lamang sa bakod na parang may hinihintay. Ang hawak ni Arthur ay isang eroplanong papel na basa na ng kanyang pawis.
Sumunod niyang pinuntahan ay ang eskwelahan ni Liam. Nakita niya ang kanyang panganay na nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Mukhang hindi pumasok sa klase. Ang kanyang mga mata ay walang kinang na nakatitig sa kawalan. Si Liam na dating laging may dalang gitara, ngayon ay walang hawak kahit ballpen. Hindi na nakatiis si Ryan. Hindi niya alam kung saan pupunta, ngunit alam niyang kailangan niyang humingi ng tulong. Kaya bumalik siya sa kapilya, ang lumang simbahan sa dulo ng kanilang kalye. Doon sa harap ng altar, lumuhod siya. Hindi siya marunong magdasal bilang kaluluwa, ngunit sinubukan niya. At sa kanyang pagdarasal, isang liwanag ang unti-unting lumitaw sa kanyang harapan. Hindi ito nakasisilaw. Ito ay malambot, kulay ginto, at parang sikat ng araw sa tag-araw na sumisilip sa gitna ng mga puno. Mula sa liwanag na iyon, isang anyo ang lumabas. Isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng puting damit. Hindi niya mawari kung anong nilalang ito, kung anghel ba o sugo ng langit. Subalit walang pakpak ang likuran nito at sa kamay ay walang hawak na espada. Basta isang matanda na sa tingin niya ay pagod na pagod, ngunit puno ng awa. Ang mukha nito ay may malalim na mga guhit, senyales ng tagal na ng pamamalagi niya at paghihintay. Nang sapat na ang lapit nito kay Ryan, ay nagpakalala ito. Siya ang bantay. Hindi siya nagsasalita sa una. Tinignan lamang niya si Ryan na may mga matang tila ba sinasabing, alam ko na ang lahat ng iyong sasabihin. Ngunit sinabi pa rin ito ni Ryan, hindi sa boses, kung hindi sa damdamin. Ipinaramdam niya sa bantay ang lahat, ang biglaang pagkamatay, ang hindi natapos na usapan, ang eroplanong papel, ang gitara na hindi na ginagamit, ang upuan na walang laman, ang luha ni Martha sa kusina at ang kamao ni Liam na nakatapat sa langit. Nang matapos siya, tumagal ang katahimikan ng napakatagal. Nang maya-maya pa, ay nagsalita rin ng bantay sa wakas. At ang narinig ni Ryan ay hindi boses ng isang anghel, kung hindi boses ng isang lolo na matagal nang patay, ngunit hindi nakalilimot. Alam mo Ryan, hindi lahat ng namamatay ay handang tumawid. May nananatili dahil sa takot. May nananatili dahil sa galit. Ngunit ikaw ay nananatili dahil sa pagmamahal. At iyon ang pinakamahirap na dahilan. Pakiusap, bigyan mo ko ng panahon. Kahit ilang araw lamang. Kailangan kong maipaunawa sa kanila na wala na ako. Hindi para makalimutan nila ako, kundi para sila ay muling mabuhay. Muling tumagal ang katahimikan. Sa pagkakataong ito, tila ba ang bantay ay nakikipag-usap sa isang bagay na hindi nakikita ni Ryan. Marahil sa Diyos, marahil sa tadhana, o marahil sa kanyang sariling alaala. Pagkatapos ay tumango ito. 45 araw. Hindi sapat iyon, tutol ni Ryan. Iyan lamang ang maaari kong ibigay. Hindi ka magkakaroon ng katawan o ng boses. Hindi ka makapag-iiwan ng anino o magpapagalaw ng mga bagay ng direkta. Ang iyong tanging sandata ay ang iyong presensya. Ang iyong tanging kakayahan ay ang magparamdam na ikaw ay naroon, hindi bilang isang multong dapat katakutan, kundi bilang isang alaalang dapat ng pakawalan. Paano ko yun gagawin? Tanong ni Ryan. Ngumiti ang bantay. Isang ngiting malungkot. Iyan ang hindi ko kayang ituro. Hayaan mo ang pagmamahal mo ang humanap ng pamamaraan. Ngunit mag-ingat ka Ryan. Sa 45 araw na iyon, ikaw ay nasa pagitan ng dalawang mundo. Kapag natapos ang panahong iyon,
Dapat ka nang tumawid dahil wala nang palugit iyon. At dapat mong tanggapin iyon. Sumagot si Ryan na nauunawaan niya kahit na hindi. At bigla, siya ay nag-iisa ng muli sa harap ng altar. Ang liwanag ay naglaho kasama ng matanda. Ngunit may isang bagong bagay si Ryan na hindi niya dala noong pumasok siya sa simbahan. Isang deadline. Ang unang 14 na araw ng kanyang 45 araw ay walang nangyari. Sinubukan ni Ryan ang lahat. Sinubukan niyang tumayo sa harap ni Martha habang ito ay nagluluto. Hindi siya nito nakita. Sinubukan niyang hipan ang leeg ni Arthur habang ito ay natutulog. Nagising ang paslit, ngunit dahil lamang sa malamig na hangin, hindi dahil sa presensya ng kanyang ama. Sunod ay sinubukan naman niyang umupo sa tabi ni Liam habang ito ay nag-iisa sa kanyang kwarto. Hindi gumalaw ang binatilyo o maski magbago ng kanyang ekspresyon. Lumipas ang mga araw ng ganoon. Walang pag-unlad, walang senyales, walang anumang indikasyon na ang kanyang presensya ay nararamdaman. Nagsisimula ng makadama ng pagkabigo ang lalaki. Nadidismaya siya na nakikita ang kanyang pamilya na unti-unting lumulubog sa putik at siya ay nakatayo lamang sa pampang. Walang lubid, walang kamay, walang boses. Sa 14 na araw bandang 3:00 ng hapon, si Ryan ay nakaupo sa isang bangketa malapit sa simbahan. Hindi niya alam kung bakit doon siya napunta. Marahil dahil iyon ang pinakamalapit na lugar na hindi masyadong masakit. Marahil dahil wala nang ibang mapuntahan ang isang kaluluwang tulad niya. Habang siya ay nakaupo roon, isang anino sa isang bangketa na walang nakakakita, may isa pang anino na lumapit sa kanya. Hindi siya nakita nito mula sa malayo. Bigla na lamang itong sumulpot at nakaupo na sa kanyang tabi na parang matagal na siya nitong hinihintay sa pwestong iyon. Ito ay isang matandang babae. Nakasuot siya ng pulang damit na kupas na ang kulay at maihahalin tulad sa bulaklak na matagal lang nakalagay sa altar. Ang kanyang buhok ay mahaba at kulay abo. Ang kanyang mga mata ay malalim, tulad ng 2 balon na walang tubig, ngunit puno ng alaala. "Bagong salta?" tanong ng matanda, hindi sa boses, kundi sa paraang nararamdaman lamang ng mga kaluluwa. "Oo," sagot ni Ryan sa kanyang isip. "Malungkot ang iyong amoy. May hindi ka matanggap, no?" sabi ng matanda. May palugit ako na 45 araw pero nauubos na yung mga araw na yun. Hindi ko pa rin alam kung paano sasabihin sa kanila na wala na ako, na dapat na silang magpatuloy. Tumawa ang matanda. Hindi isang masayang tawa. Isa itong tawang parang ugat ng punong nabunot. May sakit, may kasaysayan, may haba ng panahon. "Hindi mo kailangan sabihin. Kailangan mong iparamdam na ang pagmamahal ay hindi nawawala kahit nawala ka na. Kailangan mong gawin ang tanging kayang gawin ng isang kaluluwa." "Ano yun?" "Ang mahalin sila mula sa kung saan ka naroroon. Hindi sa pamamagitan ng pagpaparamdam na buhay ka pa, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap na patay ka na." Tumahimik si Ryan. Ang sakit ng kanyang dibdib ay parang pinipigal ang kamay ng isang higante. Sa loob ng 14 na araw, sinubukan niya magparamdam. Hindi niya sinubukang tanggapin. At doon niya napagtanto na iyon pala ang kanyang pagkakamali. May mga pamamaraan. Hindi tumahi ka. Ito ay memorya. Kapag tumigil ka sa pagiging hangin na umaalingaw-ngaw at naging hangin na lumalamig sa pisngi ng mga mahal mo sa tamang oras, doon ka nagsisimulang maging totoo. At doon sa ibabaw ng bangketa na walang nakakakita,
Itinuro ng matandang babae kay Ryan ang 3 bagay na magbabago sa kanyang natitirang mga araw. Ipinaliwanag na matanda na ang mga buhay ay hindi bukas sa mga damdamin kapag sila ay nagdarasal o nag-iisip ng malalim. Sa mga sandaling iyon, sarado ang kanilang mga puso dahil puno sila ng mga salita. Ang tunay na pagbubukas ay nangyayari sa mga hindi inaasahang sandali. Habang naguhugas ng pinggan, habang nagtatali ng sapatos, habang nakatingin sa kisame bago matulog, habang naghihintay ng pampasaherong jeep. Sa mga sandaling iyon, ang isip ay walang laman at ang puso ay handang tumanggap ng kahit anong dumating. Ang matanda ay nagkwento tungkol sa isang kaluluwang tulad ni Ryan na sinubukang magparandam sa pamamagitan ng paggalaw ng mga bagay. Nabigo ito dahil ang kanyang pamilya ay natakot lamang. Ang tunay na paraan, ayon sa matanda, ay ang paggamit ng mga bagay na may kinalaman sa alaala. Isang lumang t-shirt, isang paboritong tasa, isang amoy na matagal nang hindi naaamoy. Ang mga bagay na ito ay may sariling memorya o enerhiya. Kapag itinuon ng kaluluwa ang kanyang sarili sa mga bagay na ito, ang alaala ay nabubuhay muli bilang pag-alaala. Hindi mo kailangan gumawa ng mga bagay na hindi mo ginagawa noon, sabi ng matanda. Ang kailangan mong gawin ay ang mga bagay na palagi mong ginagawa. Ngunit ngayon ay gagawin mo ito bilang isang alaala. Hindi para kontrolin ang kasalukuyan, kundi upang gabayan ang hinaharap. Tinapik na matanda ang balikat ni Ryan. Hindi niya ito naramdaman bilang pisikal na haplos, ngunit naramdaman niya ito bilang isang paggising. Subukan mo, sabi ng matanda. Huwag mong pilitin ang resulta. Ang paghilom ay hindi mo kontrolado. Ang tanging kontrolado mo ay ang iyong pagmamahal. At ang pagmamahal, kapag totoo, ay laging nakararating sa paroroonan, kahit na sa kabilang buhay. Bago tuluyang umalis ang matanda, lumingon ito kay Ryan. Sa unang pagkakataon, napansin ng lalaki na ang matanda ay may pilay sa kanyang kaliwang paa. Hindi niya alam kung bakit niya iyon napansin. Hindi niya alam kung bakit iyon mahalaga. Ngunit may isang bagay sa pilay na iyon na tila pamilyar. Tulad ng isang panaginip na hindi mo maalala ang buong detalye, ngunit alam mong napanaginipan mo na. Ang matanda ay naglaho sa hangin ng biglaan at si Ryan ay naiwan na mag-isa sa bangketa. Ngunit sa pagkakataong ito, may dala siyang 3 susi. Sinimulan ni Ryan ang kanyang misyon na may bagong pag-unawa. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, si Martha ay gumigising upang maghanda ng almusal. Ang kanyang mga kamay ay otomatikong kumukuha ng 2 tasa. Isa para sa kanya at isa para kay Ryan. Noong nabubuhay pa ito, palagi silang nagkakape na magkasama bago pumasok sa kani-kanilang trabaho. Ngayon, ang pangalawang tasa ay nananatiling walang laman. Ngunit isang umaga, habang si Martha ay nagbubuhos ng mainit na tubig sa kanyang sariling tasa, may isang bagay na nagbago. Ang amoy ng kape ay tila mas matapang kaysa karaniwan. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam na si Ryan ay nakatayo sa tabi ng coffee maker. Itinutuon ang lahat ng kanyang enerhiya sa mga butil ng kape na nakalimutan niyang itapon noong isang araw. Napahinto ang babae. Ang kanyang kamay ay tumigil sa kalagitnaan ng pagbuhos. Tumingin siya sa walang laman na upuan sa hapag. At sa unang pagkakataon mula na mamatay ang kabihak, may kumirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng isang alaalang biglang nabuhay. Naalala niya ang isang umaga.
5 taon na ang nakalilipas nang si Ryan ay nagtimpla ng kape ng sobrang tapang dahil inaantok pa siya. Pareho silang natawa nang hindi nila mainom ang kape. Naalala niya ang tawa ni Ryan. Yung tawang parang bata, natural at umaabot sa mata. Hindi ngumiti si Martha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natuyo. May bumasa sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung iyon ay luha o singaw ng mainit na kape. Si Ryan na nakatayo sa tabi niya ay nakaramdam ng isang maliit na tagumpay. Hindi pa ito ang buong paghilom, ngunit ito ay isang simula. Para kay Arthur, kailangan ni Ryan ng mas malikhaing pamamaraan. Ang bata ay patuloy pa rin sa paggawa ng eroplanong papel, ngunit may pagbabago. Hindi na siya umaasa. Dati, pagkatapos gumawa ng eroplano, tatayo siya sa bintana at hihintayin itong lumipad pabalik. Ngunit ngayon, pagkatapos niyang gawin ang eroplano, inilalagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan at natutulog na. Hindi na niya ito pinapalipad. Hindi na siya umaasa. At iyon ang pinakamalungkot na bahagi. Isang gabi, habang si Arthur ay nakatulala sa kisame, itinutok ni Ryan ang kanyang presensya sa isang lumang dyaryo na nakapatong sa mesa. Hindi niya kayang buhatin ang dyaryo. Hindi niya kayang tiklopin ito ng mag-isa. Ngunit naalala niya ang itinuro ng matandang babae na ang presensya ay hindi kailangang kumilos. Minsan, ang presensya ay kailangan lamang manatili. Kaya siya ay nanatili. Hindi niya ginagalaw ang dyaryo maski ang eroplano. Tumayo lamang siya sa tabi ng kama ni Arthur at tumingin sa kanyang anak na may pusong puno ng paumanhin. At sa kailaliman ng gabi, habang si Arthur ay nasa pagitan ng pagising at pagtulog, may naramdaman siyang bahagyang bigat sa kanyang kumot. Bigat ito ng isang presensya. Isang bagay na nagsasabing, "Nandito ako anak. Hindi na ako babalik, pero nandito pa rin ako." Hindi na pumangon si Arthur. Ngunit ang kanyang pagkakahawak sa eroplanong papel sa ilalim ng kanyang unan ay lumuwag. Hindi na niya ito hinigpitan. Si Liam ang pinakamahirap. Ang kanyang binatilyo ay hindi na naniniwala sa mga senyales. Ang kanyang sakit ay naging galit at ang kanyang galit ay naging isang pader na hindi kayang butasin ng kahit anong presensya. Hindi na ito umuwi ng maaga. Kapag nasa bahay, nakikinig siya ng malakas na musika sa kanyang earphone. Hindi para mag-enjoy, kundi para hindi marinig ang sarili niyang isip. Hindi na siya kumakain kasama ng kanyang pamilya. Hindi na siya nagsasalita. Ang kanyang kwarto ay naging isang kuweba at siya ang nag-iisang halimaw na naninirahan doon. Isang gabi, nag-iisa si Liam sa bahay. Si Martha ay nasa palengke at si Arthur ay nasa kapitbahay nakikipaglaro. Si Liam ay nakaupo sa sahig ng kanyang kwarto. Ang kanyang likod ay nakadikit sa dingding. Ang kanyang mga tuhod ay nakayakap sa kanyang dibdib. Hindi siya umiiyak. Hindi siya galit. Hungkag ang kanyang pakiramdam. Sa tabi niya, sa isang sulok, nakapatong ang kanyang gitara. Ang mismong gitara na hindi niya hinawakan mula nang mamatay ang kanyang ama. Ito ay natatakpan ng alikabok at may isang kwerdas na ang putol. Hindi niya ito magawang palitan. Iniwan niya itong parang isang patay na bagay sa isang sulok. Si Ryan ay pumasok sa kwarto sa pamamagitan ng pagtagos sa dingding. Tumayo siya sa harap ng panganay na anak. Tumingin siya sa mukha nito. Ang batang minsan niyang binuhat sa kanyang mga bisig. Ang binatang may pangarap na maging musikero. Ang anak na ngayon ay isang anino ng kanyang dating sarili. Sinubukan ni Ryan na alalahanin ang itinuro ng matandang babae. Ang presensya ay hindi kailangang kumilos.
kaya hindi siya kumilos. Umupo siya sa sahig, sa tapat ni Liam. Mga 2 metro ang layo. Hindi siya nagsalita o gumalaw. Tumingin lamang siya sa kanyang anak na may pusong puno ng sakit at pagmamahal. Makaraan ang nasa halos 10 minuto, si Liam ay wala pa rin kakilos-kilos. Lingid sa kanyang kaalaman na may nakaupo sa kanyang tapat at mataman siyang pinagmamasdan. Ngunit sa 15 minuto, may isang bagay na nagbago. Hindi alam ng binatilyo kung ano iyon. Wala naman siyang nakita na kung ano, maski naamoy o narinig. Subalit may isang pakiramdam. Isang bigla ang lamig sa kanyang likuran. Isang biglang bigat sa kanyang dibdib. Ito ay isang pakiramdam na para bang may isang bagay na matagal nang nawawala ang biglang bumalik. Tumigil si Liam sa pagyakap sa kanyang tuhod. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanyang harapan. Walang tao. Ngunit ang pakiramdam ay hindi nawala. Hindi siya umiyak. Hindi rin ngumiti. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay nagawa niyang tumayo mula sa sahig at lumapit siya sa sulok kung saan nakapatong ang kanyang gitara. Kinuha niya ito. Pinagpag niya ang alikabok. Tinignan niya ang putol na kwerdas at sa halip na ibalik ito sa sulok, inilapag niya ito sa kanyang kandungan. Hindi siya tumugtog. Hindi pa. Ngunit hindi na niya ito itinapon. Si Ryan na nakatayo pa rin sa tapat ng anak ay nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-asa. Lumipas ang mga araw. Ang 45 araw ay unti-unting lumiliit. 38, 32, 29. Sa bawat araw na lumilipas, may maliit na pagbabago sa bahay ni na Martha. Ang ginang ay muling nagtanim ng mga halaman sa balkonahe. Ang mga halamang namatay noong hindi na siya nagdilig pagkatapos ng libing. Hindi na niya kinakausap ang kurbatang asul. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ito. Ngunit hindi na niya ito niyayakap ng mahigpit. Isang araw, kinuha niya ang kurbata mula sa aparador at inilagay iyon sa isang maliit na kahon. Hindi niya ito itinapon. Inilagay lamang niya ito sa ibabaw ng aparador kung saan makikita niya ito araw-araw, ngunit hindi na niya kailangang hawakan. Si Arthur ay tumigil sa paggawa ng eroplanong papel. Hindi dahil sa wala na siyang pag-asa, kundi dahil may isang bagay na nagbago sa kanyang pangunawa. Isang hapon, habang naglalaro siya sa bakuran, may isang dilaw na dahon na nahulog mula sa puno ng mangga. Hindi niya ito pinansin noong una. Ngunit nang paulit-ulit na lumipad ang dahong iyon sa kanyang harapan, na para bang may humahampas nito, napatingin siya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit bigla niyang naisip ang kanyang ama. Walang sakit o pangungulila. Naalala niya lamang ang kanyang ama, ang kanyang tawa, ang kanyang amoy, ang kanyang kamay na humahaplos sa kanyang ulo tuwing gabi bago matulog. Sa gabing iyon, sa halip na gumawa ng bagong eroplano, si Arthur ay kumuha ng isang lumang papel at sumulat. "Salamat sa pagbisita, tatay." Hindi niya ito tinuping pa eroplano. Bagkos, tinupi niya na lamang na parang isang sulat at inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Hindi na bilang isang kahilingang maibalik ang kanyang ama, kung hindi bilang isang paalam. Si Liam naman ay muling naglabas ng gitara. Hindi pa rin siya marunong tumugtog ng maayos, ngunit sinubukan niyang alalahanin ng isang kanta, ang paborito ng kanyang ama, isang lumang awiting Tagalog na madalas niyang marinig tuwing linggo ng umaga. Mali ang mga tono, may mga kwerdas na mali ang tunog, ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya tumigil.
Pinatugtog niya ito ng paulit-ulit. Mali sa una, pero unti-unting nagiging tama. Hanggang sa ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Walang ekspresyon na mababanaag sa mukha ng binatilyo, subalit may kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang init na hindi niya naramdaman mula nang namatay ang kanyang ama. Si Ryan ay nanatili sa tabi nilang lahat ng mga sandaling ito. Hindi siya palagi nakikialam. Minsan, siya ay nakatayo lamang sa isang sulok. Pinapanood silang gumaling. Hindi madali ang paghilom. May mga araw na si Martha ay bumabalik sa kanyang lumang gawi. Bubuksan ang aparador, hahawakan ng mga damit, iiyak ng walang tunog. May mga araw na si Arthur ay muling gagawa ng eroplano. May mga pagkakataon na si Liam ay hindi lalabas ng kanyang kwarto at hindi hahawak ng gitara. Ngunit sa bawat pagbagsak, may muling pagbangon. Hindi perpekto ang paggaling. Ito ay paulit-ulit, paikot-ikot, puno ng pagkakamali. Ngunit ito ay paghilom pa rin. Sa 31 araw, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Martha ay nag-imbita ng kaibigan sa bahay. Walang handaan o inuman. Gusto lamang niyang uminom ng kape at magkwento. Sa unang pagkakataon, narinig ni Ryan ang kanyang asawa na tumawa. Hindi ang tawang puno ng sakit na nakasanayan niya sa mga nakaraang linggo, kundi isang tunay na tawa. Isang tawang galing sa isang lugar na matagal nang nakakulong. Hindi ito malakas, hindi ito nagtagal, ngunit ito ay totoo. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng mga kaibigan, si Martha ay umupo sa sala. Kinuha niya ang lumang album ng mga litrato. Binuksan niya ito sa pahina kung saan may larawan ni Ryan na nakangiti, nakasuot ng kanyang uniforme sa trabaho, at ang kanyang mukha ay puno ng pawis at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Tinitigan niya ito ng matagal, at sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Sa halip, hinawi niya ang kanyang daliri sa mukha ni Ryan sa litrato. Marahan. Hindi na masakit. May pagmamahal pa rin, ngunit may pagtanggap na. Okay na ako. Bulong niya. Hindi niya alam kung may nakaririnig, ngunit mayroon. Si Ryan ay nakatayo sa kanyang likuran. Narinig niya ang mga salitang iyon, at sa unang pagkakataon mula nang siya ay pumanaw, naramdaman niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Hindi na siya kailangan ng asawa. Ngunit sa halip na sakit, mas nagparamdam ito ng kaluwagan. Para kay Arthur, ang pagtanggap ay dumating sa isang simpleng paraan. Isang umaga, bago pumasok sa eskwelahan, kumuha siya ng isang pirasong papel. Hindi siya sumulat ng, "Sa tatay, lumipad ka pabalik." Sumulat siya ng, "Mahal kita, tatay, kahit nasaan ka man." Hindi niya ito tinuping eroplano. Tinupi niya itong parang puso. At iniwan niya ito sa altar ng kanilang bahay, kung saan mayroon na ngayong larawan ng kanyang ama. Hindi na bilang isang alaalang masakit, kundi bilang isang alaalang pinahahalagahan. Si Liam naman ay hindi na gumagamit ng earphone. Hindi na siya natatakot sa katahimikan. Isang hapon, nakaupo siya sa balkonahe at ang gitara ay nasa kanyang kandungan. Hindi siya tumutugtog, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mga kwerdas. Marahan, parang may kausap. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang kanyang nararamdaman. Hindi siya sanay magsalita tungkol sa kanyang emosyon. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga kamay sa kwerdas, sa pamamagitan ng kanyang pag-upo sa balkonahe
Sa oras na dati niyang kasama ang kanyang ama, unti-unti niyang ipinararamdam sa mundo at sa kanyang sarili na handa na siyang magpatuloy. Pagdating ng ika-65 araw, nagmulat ng mga mata si Ryan nang may maluwag na pakiramdam. Wala na ang sakit o ang takot. Alam niyang ito na ang kanyang huling araw sa mundo bilang isang kaluluwang bumibisita. Buong araw siyang nagmasid. Pinanood niya si Martha na magluto ng almusal. Tuna sandwich para kay Liam, cheese sandwich para kay Arthur, at isang tasa ng kape para sa kanyang sarili. 2 sandwich lamang ang ginawa niya, hindi na 3. Hindi na niya sinubukang gumawa para kay Ryan. Pinalood niya si Arthur na maghanda para sa paaralan. Hindi na ito gumawa ng eroplano. Sa halip, kinuha niya ang lumang sulat na nakalagay sa altar. Ang sulat na nakatuping puso at hinalikan ito bago ilagay sa kanyang bag. Pinanood niya rin si Liam na lumabas ng kanyang kwarto na may dalang gitara. Hindi na ito nakalimot. Hindi na ito takot. Dala-dala niya ang gitara sa paaralan, hindi para magyabang, kung hindi para ipaalala sa kanyang sarili na ang musika ay hindi namamatay kasama ng tao. Nang tanghali, mag-isa si Ryan sa bahay. Alam niyang malapit na ang kanyang oras. Hindi siya natakot, ngunit may isang bagay na gusto niyang gawin bago siya tuluyang umalis. Nandoon pa rin ang matandang babae. Nakaupo sa parehong lugar kung saan sila unang nagkita. Nakasuot pa rin ang kupasing pulang damit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Tumingala siya nang dumating si Ryan. "Tapos na ang oras mo," sabi ng matanda. Oo, pero bago ako umalis, may tatanong ako sa'yo. Sagot ni Ryan. "Ano yun?" Bakit mo ko tinulungan? Hindi mo naman ako kalala. Tumayo ang matandang babae. Sa unang pagkakataon, nakita ni Ryan ang kanyang mukha ng buo. Hindi ito mukha ng isang estranghero. Ito ay pamilyar na mukha. Napansin ni Ryan ang pilay sa kaliwang paa ng matanda. Napansin niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na may pekas. Ang mga kamay na parang mga ugat ng puno. Napansin niya ang kanyang mga mata. Ang mga matang kulay tsokolate. Ang mga matang lagi niyang nakikita sa salamin tuwing siya ay nag-aahit. Dahan-dahang nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang kulay abo na buhok ay naging itim. Ang kanyang mga uka sa mukha ay unti-unting nawala. Ang kanyang pulang damit ay naging isang simpleng bestida. Ang bestidang laging suot ng kanyang ina tuwing linggo. Si Ryan ay tila nabatubalanis sa kanyang nasaksihan. "Ikaw?" bulong niya. Tumango ang babae na nasa kanyang harapan at lumuwag ang pagkakangiti. At ang babaeng iyon ay walang iba kung hindi ang kanyang ina, si Aling Rhoda. Namatay ito noong si Ryan ay 10 taong gulang pa lamang. Ang sanhi ay dahil sa panganganak sa isang kapatid ni Ryan na hindi rin nagtagal. Iniwan niya ang lalaki sa kanyang ama, isang magsasaka na hindi marunong mag-alaga ng bata. Lumaki si Ryan na walang ina, ngunit siya ay hindi nag-iisa. Lagi niyang nadarama ang presensya ng kanyang ina sa hangin, sa mga panaginip. Sa mga sandaling siya ay halos sumuko na. Si Lola ang nag-alaga sa akin pagkatapos mo mamatay, sabi ni Ryan. Siya rin na nagsabi sa akin na ang mga patay ay nagiging hangin. At totoo iyon, sagot ng kanyang ina. Ako ang hangin na umaalingaw-ngaw sa iyong tenga nung ikaw ay nalulungkot. Ako rin ang hangin na humahaplos sa iyong pisngi nung ikaw ay nag-iisa. At ngayon, ikaw naman ang magiging hangin para sa kanila. Hindi ako katulad mo.
Hindi ako perpekto. Nagkamali ako. Minsan, napagalitan ko si Liam ng hindi dapat. Minsan, hindi ko nasabihan si Arthur na mahal ko siya bago siya matulog. Minsan, hindi ko nasabihan si Martha na maganda siya kahit totoo naman. Sabi ni Ryan. Ngumiti ang kanyang ina. Walang perpektong magulang, Ryan. Ang tanging mahalaga ay ang pagmamahal. At ang pagmamahal mo ay totoo. Hindi mo na kailangang patunayan iyon. Yumakap si Ryan sa kanyang ina. Hindi nila naramdaman ang yakap sa paraang nararamdaman ng mga buhay. Ngunit naramdaman nila ito sa paraang nararamdaman ng mga kaluluwa. Isang init na walang katawan. Isang bigat na walang masa. Isang pag-ibig na hindi na kailangan ng pruweba. Kailangan mo nang umalis, sabi ng kanyang ina. Alam ko. Ipipikit mo lang ang iyong mga mata. Hindi ka na magigising dito. Ngunit magigising ka sa isang lugar kung saan hindi mo na kailangan ng mga salita. Isang lugar kung saan ang hangin ay hindi na hangin, kundi pag-ibig na walang hangganan. May sasabihin pa ba ako sa kanila? Umiling ang kanyang ina. Naiintindihan na nila. Hindi mo na kailangan magpaalam. Pumikit si Ryan at sa kanyang pagpikit, naramdaman niya ang lahat ng kanyang pagod. Ang pagod ng kanyang katawan noong siya ay nabubuhay. Ang pagod ng kanyang kaluluwa sa loob ng 45 araw. Ang pagod ng isang pagmamahal na lumaban kahit patay na. At sa kanyang pagod na iyon, may kasamang kapayapaan. Ang kapayapaan ng pagtanggap. Gumising si Martha nang hindi umiiyak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 45 araw, hindi niya binuksan ang aparador. Sa halip, nagluto siya ng almusal. Tuna sandwich at cheese sandwich. 2 at hindi 3. Dahan-dahan siyang lumabas ng kusina. Dinala niya ang mga sandwich sa hapag. Inilapag niya ang isa sa upuan ni Liam at ang isa sa upuan ni Arthur. Pagkatapos ay umupo siya sa kanyang pwesto. Ang upuang katapat ng dating upuan ni Ryan. Sa upuang iyon, walang nakaupo. Ngunit may isang bagay na nagbago sa hangin. Isang malamig na simoy ang dumaan. Marahan. Parang isang kamay na humaplos sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung guni-guni iyon o totoo. Ganun pa man, hindi na niya hinanap ang sagot. Sa kusina dumiretso si Arthur pagkagising. Nakita niya ang cheese sandwich sa harap. Umupo siya. Bago kumain, tumingin siya sa bintana. Sa labas, walang eroplanong papel na lumilipad. Ngunit may isang dilaw na dahon na sumasayaw sa hangin. Paikot-ikot, pababa, pataas, na parang ayaw pang tumungtong sa lupa. Napangiti ang paslit. Hindi niya alam kung bakit. Basta napangiti na lamang siya. Sa kanyang kwarto, nagising si Liam na may kakaibang sigla sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung ano iyon. Hindi siya sigurado kung ito ay pag-asa o pagod lamang. Kinuha niya ang kanyang gitara. Ang gitara na ngayon ay may bagong kwerdas na siya mismo ang nagkabit noong isang gabi. Hindi na siya nanginginig. Hinawakan niya ang mga kwerdas at sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama, tumugtog siya ng buong puso. Hindi perpekto, hindi maganda. Ngunit ito ay tugtog. Ito ay musika. At sa kanyang pagtugtog, sa hangin sa paligid niya, may isang bagay na tila sumasabay. Isang himig na hindi marinig, ngunit nadarama. Isang tunog na walang boses, ngunit puno ng kahulugan. Hindi nila alam na ang hanging iyon ay si Ryan. Hindi na siya kaluluwa. Siya ay naging isang alaalang tumigil na sa pagiging malungkot
at nagsimula ng maging gabay. Hindi na siya bumalik, hindi na rin siya umalis. At sa hapag na iyon, sa umagang iyon, sa isang maliit na bahay sa dulo ng isang maalinsangang kalye, isang pamilya ang kumain ng almusal ng magkakasama sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Hindi kumpleto ang upuan, maski ang plato. Ngunit ang kanilang mga puso, sa wakas, ay nagsisimula ng maging buo muli. Dahil ang pagmamahal, gaya ng paulit-ulit na pinatunayan ni Ryan sa kanyang 45 araw, ay hindi namamatay. Nagbabago lamang ng anyo. Minsan ito ay isang alaala. Minsan ito ay isang eroplanong papel. Minsan ito ay isang lumang kanta sa isang sirang gitara. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang hanging patuloy na umaalingaw-ngaw. Sa bawat pintong sinarado, sa bawat bagong umaga, sa bawat araw ng mga ama na ginugunita, hindi sa pamamagitan ng mga regalo, kung hindi sa pamamagitan ng pag-alaala na kahit ang mga pumanaw na ay hindi lubusang nawawala, lalo na kung sila ay minahal ng totoo.